Hello po, magandang hapon po sa ating lahat. Ako naman po si Jaira Ann L. Manipon at ako po ang bunsong anak ni Pastor Alex Manipon. So, bali, ang akin naman po ibabahagi sa hapon na ito ay patungkol po sa atin being a true Christian. Paano ba tayo maging isang totoong Kristiyano? Katulad nga po ng ibinahagi ng ating kapatid na si Kuya Onyx. How to resist temptation nga po ba, di ba? Paano po ba natin talaga malalayuan ang temptation, lalo na kung tayo ipapasok sa buhay ng isang Kristiyano. So kung iisipin po natin, sa isang kabataan, pag meron pong nag-share sa atin na, uy, halika, tara, maglingkod tayo sa Panginoon. Di ba po, lumalating yung iniisip po natin na, saka na, pwede bang maranasan ko munang uminom, maranasan ko munang magyosi, magnakaw, magganito ganyan. Pwede bang magpakasaya muna ako habang bata pa? At saka na ako maglilingkod kung matanda na ako at kung meron na akong alam sa mga ganyan. Pero nagkakamali po pala tayo na naiinggit tayo sa mga tao na naranasan ng mga ganitong bagay. Tapos, nung sila ay matanda na, saka sila naging Kristiyano. Pero mali po pala yun dahil sabi po ng Panginoon, lalo na sa Deuteronomy 8 verse 18, kailangan alalahanin natin ang Diyos sa ating kabataan. Kailangan, abang bata pa tayo ay maglingkod, tayo na ay maglingkod sa Kanya. Paano ba tayo magiging isang tunay na Kristiyano sa harapan ng Panginoon? Unang-una po sa lahat, kailangan po natin siyang tanggapin at hayaan na kumilos sa ating mga buhay. Kailangan po na ang plano niya ang masunod, na kahit na hindi nasusunod yung mga plano natin, andun na, naiintindihan natin. Because sabi po sa Romans 8:28, sabi po doon, for we know that all things work together for good, for those who love God, who are called according to His purpose. So, unang-una po, kailangan po natin intindihin ang mga plano ng Diyos sa ating mga buhay. Dahil doon po makikita na pag dumating ang mga pagsubok, dumating yung mga rough road sa ating buhay. Kasi ang buhay po natin hindi lang puro straight, hindi lang puro magaganda ang mangyayari. Meron din pong times na nasa taas tayo, meron din pong times na nasa baba tayo. Kaya kung maiintindihan po natin ang plano ng Panginoon sa ating buhay, andoon po na tayo ay magiging matatag sa pananampalataya, tayo ay magiging isang tunay na Kristiyano at magiging magandang huwaran sa mga iba pang tao. Iniisip po natin na saka na yan dahil wala pa naman akong ganun kaalam. Pero nagkakamali po tayo dahil ang Panginoon lagi po, hindi po niya tinitignan kung anong edad natin, kung ano po yung mga alam natin, kung gaano tayo katalino sa school, kung ano yung mga naabot natin. Kundi tinitignan ng Panginoong Diyos yung laman ng puso natin. So, una po sa lahat, para tayo maging isang tunay na Kristiyano, dapat po natin maunawaan ang plano ng Diyos sa ating mga buhay. Na kahit na nanalangin tayo, gusto natin na ganito ang mangyari sa ating buhay at hindi nasunod, patuloy pa rin natin siyang pupurihin like sa ating pananalangin. Dapat po, hindi ganito ang ating panalangin na, Lord, gusto ko ng ganito, ganyan. Noon, puro nananalangin tayo, ng Panginoon, salamat sa ganito. Panginoon, salamat sa ganito. Nang tayo pinagpala ng Diyos, lumaki ang ating mga ulo. Ngayon, Panginoon, penge noon. Ang Panginoon naging penge noon. So, dapat po, manatili tayong tapat sa pagpapasalamat sa ating Panginoon. Dahil ang pagiging tunay na Kristiyano, hindi lamang puro hingi ng hingi, kundi andun din na nagpapasalamat tayo sa Kanya at more on sa pananalangin natin, tayo ay magpapasalamat sa ating Panginoong Hesus. Kaya, una po, kailangan natin maunawaan ang plano ng Diyos sa ating mga buhay. Pangalawa, maging tapat tayo sa Panginoon. Hindi dahil nasa taas tayo, tas biglang bumaba, nagkaroon lang ng mga problema, ay,
mawawala ng pananampalataya natin. Dapat maging matapat tayo sa Kanya. At pangatlo, pinakahuli po, maging obedient po tayo. Lalong-lalo na, dapat po marinig natin ang Kanyang boses kung ano po ang pinapagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya, yun lamang mga kapatid, hiling po namin na ang mga salitang ito ay naging pagpapala po sa ating lahat. Maraming salamat po at tayo po'y maging isang tunay na ganap na Kristiyano na at hindi na tayo maging kunwari. Kaya yun lamang po, pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.